Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan ng inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay April 11, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 16, verse 9 to 15. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi siya naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya napakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungong bukid. Ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasama ng nangyari. Ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, napakita siya sa 11 samantalang kumakain ng mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa kanya sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Easter Saturday po sa inyong lahat. Itong buong linggo pong ito, pagka tayo ay nakikinig ng ating lumalim at mamunga audio gospel, laging ang gospel ay tungkol sa pagpapakita ni Jesus pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. At ngayon, ito ay parang buod ng sunod-sunod nagpapakita ni Jesus matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Una, nagpakita siya kay Maria Magdalena, ang babaeng unang nakaranas ng biyaya at unang naging saksi ng muling pagkabuhay. Pero nang ibalita niya ito sa mga alagad, hindi sila naniwala. Pagkatapos, sinasalaysay din na nagpakita si Jesus sa 2 alagad habang sila ay naglalakad papuntang bukid. Yung ibang version, habang papunta ng Emmaus. Nung ikwento ito ng 2 alagad sa mga apostoles, ano ang kanilang naging reaksyon? Hindi rin naniwala ang mga alagad. At sa wakas, nagpakita si Jesus sa 11. Doon pa rin natin makikita ang parehong katotohanan. Mabagal ang tao sa paniniwala. Kahit paulit-ulit na ang testimonya, kahit malino na ang palatandaan, meron pa rin pag-aalinlangan. Ano ang kanilang reaksyon? Hindi pa rin sila makapaniwala. Ano ang common sa lahat ng ito? Alam mo po kung ano ang common? Hindi agad naniniwala. Hindi agad naniniwala. Kung tutusin, yung hindi agad paniniwala ay malapit na malapit sa atin. Dahil human nature, kapag ang tao ay labis na nasaktan, kapag labis na nasugatan, meron tayong tendency na hindi agad tayo naniniwala. Kapag maraming pinagdaanan, parang mas madaling mapakinggan yung takot kaysa sa magandang balita. Mas malakas minsan yung boses ng nagdududa tayo kaysa sa nagtitiwala tayo. Kaya minsan kapag kami nagpapaalala sa atin, may nagsasabi sa atin, halimbawa sinasabihan tayo, huwag kang mag-alala, aayos din ang lahat, may pag-asa pa. Or minsan sinasabihan tayo, hayaan mo, kumikilos ang Diyos. Ano yung unang reaksyon ng puso natin? Talaga ba? Sigurado ka? Baka hindi para sa akin yan. Ganito rin yung experience ng mga alagad.
Hindi dahil masama sila, kundi dahil sugatan sila. Nanggagaling sila sa experience ng pagkabigo, yung takot, yung pagkawala, yung pagkalito. At minsan, ang sugatang puso ay mabagal maniwala at magtiwala. Pero ano yung pinakamagandang part ng Ebanghelyo na nakikita natin? Kahit hindi naniwala sa una, si Jesus ay paulit-ulit na nagpapakita. Hindi siya sumusuko. Sa kabila ng ating paulit-ulit na pag-aalinlangan, hindi siya napapagod na mag-reach out. Hindi niya sinasabing, bahala na nga kayo kung ayaw niyo maniwala, bahala ka. Isipin mo gusto mong isipin. Kung tayo ay tao, siguro, ganun yung sasabihin natin. Hindi, bahala ka. Kung ayaw mo, wag mo. Pero si Jesus, mayat maya, mulit-muli siyang nagre-reach out sa atin. At napakaganda nito para sa atin. Kahit mabagal tayong maniwala, ang Diyos hindi tayo sinusukuan. Kahit ilang beses tayo nagdududa, patuloy siyang lumalapit sa atin. Paano natin maisasalapat yung gospel natin sa ating buhay ngayon? Number 1, it's okay. Huwag ikahiya kung minsan mabagal tayo magtiwala. May mga panahon na talagang ang sugat ng puso ang dahilan kung bakit mabigat yung pagtanggap ng mga magaganda nangyayari. Ang mahalaga, huwag tuluyang isara ang sarili sa posibilidad ng pagkilos ng Diyos. Let us pray. Panginoong Jesus, thank you po dahil hindi ka napapagod na lumapit sa amin. Hindi ka napapagod na mag-attempt na lapitan kami. Sa mga pagkakataong mabagal kaming maniwala, kapag mas malakas yung aming takot kaysa sa pag-asa, kapag mas nangingibabaw yung sugat kaysa sa tiwala, patuloy mo kaming lapitan. Kapag nag-aalinlangan yung aming puso, turuan mo kaming huwag tuluyang magsara. At tulad ng mga alagad, naway maranasan namin na ang iyong presensya ay mas malakas kaysa sa aming pagdududa. Amen. Friends, baka meron kang kakilalang panayandagok ng sugat kaya hindi na naniniwala. I-share natin yung audio gospel na ito sa kanila. Share natin ito, baka ito yung kailangan nilang marinig na ang Diyos patuloy na nagre-reach out sa kanila. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.